May mga pag-ibig na nagsisimula sa matamis na pangarap, ngunit nagtatapos sa isang bangungot na hindi mo aakalain. May mga pamilyang binuo sa pagtitiwala, pero winasak ng mga lihim na nakakubli sa likod ng pinakamatamis na mga ngiti. Paano kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo, ang siya palang unti-unting dudurog nito? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lino Kalinaw at ang sigaw ng isang amang nawalan sa sarili niyang tahanan. Ang marangyang bakal na tarangkahan ng Villa Diwa ay dahan-dahang bumukas para kay Lino Kalinaw. Isang pamilyar na tunog iyon, isang pangakong uuwi na siya sa kapayapaan, sa yakap ng kanyang mag-iina. Halos isang linggo siyang nawala para sa isang malaking proyekto sa Cebu, at ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sabik na sabik ng makauwi. Sa passenger seat, nakapatong ang isang espesyal na regalo. Isang maliit na dollhouse na siya mismo ang nagdisenyo para sa kanyang kambal na anak, sina Tala at Sinag. Mai-imagine na niya ang ningning sa mga mata ng mga ito oras na makita nila ang regalo ng kanilang papa. At si Amihan, ang kanyang magandang asawa. Tiyak na sasalubungin siya nito ng isang matamis na ngiti at isang mahigpit na yakap na magpapapawi sa lahat ng kanyang pagod. Ngunit paghinto ng kanyang sasakyan, sa harap ng malaking pinto ng mansyon, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Karaniwan, sa mga oras na ito, maririnig na niya ang masayang sigawan ng kambal sa hardin o ang malambing na tinig ni Amihan na tumatawag sa mga ito para magmeryenda. Ngayon, tanging ang ugong ng hangin ang kanyang naririnig. Baka nasa loob lang sila, bulong niya sa sarili, habang bitbit ang regalo at ang kanyang briefcase. Hindi nakalak ang pinto na lalo niyang ipinagtaka. Pinihit niya ang siradura at pumasok. Ami, Tala, Sinag, Papa's home. Isang nakabibinging katahimikan ang sagot sa kanya. Ang Villa Diwa, isang bahay na idinisenyo niya para maging simbolo ng kaligayahan at kapayapaan. Isang tahanan para sa kanyang pamilya ay tila walang buhay. Malamig, walang kislap. Ang sala ay maayos, ngunit may isang unan na nakakalat sa sahig na hindi karaniwan para sa masinop niyang asawa. Ami? Tawag niyang muli, habang nililibot ng tingin ang kabuuan ng unang palapag. Mga anak? Sinilip niya ang kusina. May isang baso ng tubig sa mesa na hindi pa naiinuman. Ang puso ni Lino ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Ang pananabik na kanina'y nararamdaman niya ay unti-unting napapalitan ng isang gumagapang na kaba. Dali-dali siyang umakyat sa ikalawang palapag, tinatahak ang hagdanan ng 2 baitang sa bawat hakbang. Amihan! Sigaw niya, mas malakas na ngayon, may bahid na ng pag-aalala. Una niyang pinuntahan ang silid tulugan nila. Malinis, maayos. Ang kama ay perpektong nakaayos na para bang walang natulog doon. Sunod niyang binuksan ang silid ng kambal. Ang 2 maliit na kama ay maayos din. Ang mga laruan ay nakasalansan sa isang sulok. Walang bakas ng kanyang mga anak. Walang bakas ng kanyang asawa. Kinuha niya ang kanyang telepono. Walang missed calls, walang text message. Tinawagan niya si Amihan, ngunit diretso lang ito sa voicemail. Ang kaba sa kanyang dibdib ay isa ng mabigat na bato. Hindi ito tama. Mayroong mali. Bumalik siya sa ibaba. Ang isip ay naglalaro ng kung ano-anong posibleng sitwasyon. Nag-mall ba sila? Pero bakit hindi magpapaalam? May emergency ba? Pero bakit walang tawag? Habang naglalakad siya pabalik sa sala, isang halos hindi marinig na tunog ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang mahinang ungol, nagmula yon sa direksyon ng basement. Ang basement na bihirang-bihira nilang puntahan. Isang bodega yon ng mga lumang gamit at isang maliit na banyo na halos hindi na nabubuksan. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan patungo sa basement. Ang bawat yabag ay tila pinipigilan ng isang masamang kutob. Ang hangin ay mas malamig dito, may amoy ng alikabok at luma.
Muli, narinig niya ang ungol. Mas malinaw na ngayon. Isang tunog ng paghihirap. Nanggagaling iyon sa loob ng banyo. Ang pinto ay nakasara. Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Nakalock. Ngunit ang masikinatakot niya ay nang makita niya ang trangka. Isang maliit na trangkang bakal na nakakabit sa labas ng pinto at ito ay nakababa. Sino man ang nasa loob ay sadyang ikinulong. Tala? Sinag. Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig habang kinakalampag ang pinto. Mga anak, nariyan ba kayo? Isang mahinang papa. Ang narinig niya mula sa loob, tila isang hangin na dumaan sa siwang ng pinto. Nawala ang lahat ng natitirang pagtitimpi ni Lino. Ang takot sa kanyang puso ay naging isang nag-aalab na apoy ng desperasyon. Wala siyang pakialam kung masira ang pinto. Gamit ang buong lakas, ibinangga niya ang kanyang balikat sa kahoy na pinto. Isang beses. Pangalawa. Sa pangatlong pagsubok, kasabay ng isang malakas na kalabog ng nabaling kahoy, bumukas ang pinto. Isang masangsang na amoy ang sumalubong sa kanya. Madilim sa loob. Nang masanay ang kanyang mga mata, isang imahe ang tumambad sa kanya na habang buhay niyang dadalhin sa kanyang mga bangungot. Sa sahig, sa isang sulok ng maruming banyo, magkayakap ang kanyang dalawang anghel, si Tala at si Sinag. Ang kanilang mga damit ay marumi, ang kanilang mga buhok ay magulo. Ngunit hindi yun ang pinakamasaklap. Ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga pisngi ay humpak, ang mga labi ay tuyot at bitak-bitak. Ang balat na dati malusog ay ngayon namumutla at naninilaw. Nakapikit sila. Ang paghinga ay mababaw at hirap. Sila ay anino na lamang ng masisigla niyang mga anak. Diyos ko, bulong ni Lino habang nanlalambot ang mga tuhod. Gumapang siya palapit sa kanila. Ang mga kamay ay nanginginig. Hinaplos niya ang pisngi ni Tala. Malamig. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag. Ang mga daliri nito ay walang buhay. Buhay sila. Humihinga pa. Ngunit para na silang mga lantang bulaklak na iniwan ng walang tubig sa ilalim ng nagbabagang araw. Binuhat niya sila. Sabay. Walang kahirap-hirap. Napakagaan nila na tila mga manyikang basahan na walang laman. Ang bigat nila ay nawala. Ngunit ang bigat sa kanyang puso ay halos ikamatay niya. Habang yakap-yakap ang halos wala ng buhay na katawan ng kanyang mga anak, iisang pangalan lang ang paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang sumpa. Isang pangalan na kumakatawan sa pinakamatinding pagtataksil. Amihan. At sa gitna ng katahimikan ng Villa Diwa, isang sigaw ang umaling-awngaw. Hindi sigaw ng pag-aalala, kundi sigaw ng isang pusong pinunit at dinurog. Isang sigaw ng isang amang nakakita ng impyerno sa sarili niyang paraiso. Ang mga pader ng ospital ay puting-puti, ngunit para kay Lino, ang mga ito'y tila kulay abo, kulay ng kawalan ng pag-asa. Bawat sulok ay may amoy ng antiseptic. Isang amoy na habang buhay niyang iisipin bilang amoy ng pinakamasaklap na araw ng kanyang buhay. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang metal sa labas ng Pediatric Intensive Care Unit. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot na. May mga mantsa ng alikabok mula sa sahig ng basement. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagpapatindig ng kanyang balahibo, naghihintay ng balita. Sa wakas, isang doktor na nasa katanghalian ng edad ang lumapit sa kanya. Ang muka ay seryoso at may bakas ng awa. Mr. Kalinaw? Agad na tumayo si Lino. Ang mga kamay ay nanginginig. Dok, kumusta po sila? Ang mga anak ko. Huminga ng malalim ang doktor. They are stable for now. We're managing their severe dehydration and malnutrition. Naagapan natin, Mr. Kalinaw. Ilang oras pa at baka iba na ang kwento natin. Gumuho ang mundo ni Lino sa narinig.
Ang salitang naagapan ay dapat magbigay ng ginhawa, ngunit para sa kanya, isa itong kumpirmasyon kung gaano kalapit sa kamatayan ang kanyang mga anghel. But I need to be honest with you, pagpapatuloy ng doktor. Ang physical trauma ay isang bagay, pero ang mas inaalala namin ay ang kanilang psychological state. They are showing signs of severe trauma. They are unresponsive. Parang may takot silang nakakulong sa kanilang mga isip. Napahawak si Lino sa kanyang ulo, sinasapo ang sakit na tila binibiyak ito. Takot. Ang kanyang mga anak ay nakaranas ng takot sa sarili nilang pamamahay. Habang iniisip niya yon, 2 pulis ang dumating. Magalang ngunit seryoso ang kanilang mga tanong. Kailan siya huling nakausap si Amihan? Mayroon ba silang pinag-awayan? May problema ba sa kanilang pagsasama? Ipinagtanggol pa rin sila ni Lino. Hindi. Maayos kami. Mahal ni Amihan ang mga bata. Baka may nangyari sa kanya. Baka dinukot din siya. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, ang sarili niyang boses ay tila kasinungalingan sa kanyang pandinig. Sir, kumusta po ang relasyon ni Mrs. sa mga anak ninyo? Tanong ng isang pulis. Isang alaala ang biglang sumulpot sa isip ni Lino. Isang alaala na minsan niyang binaliwala. Nasa drafting room sila sa Villa Diwa. Si Amihan ay seryosong gumuguhit para sa isang interior design proposal. Si Sinag, na noon ay 5 taong gulang, ay masayang naglalaro sa sahig. Hawak ang isang baso ng orange juice. Sa isang iglap, natabig ng maliit na bata ang baso. Tumapon ang laman nito sa paanan ng drafting table, malapit sa isang sketchpad ni Amihan. Hindi naman nabasa ang trabaho ni Amihan, ngunit ang reaksyon nito ay hindi malilimutan ni Lino. Hindi ito sumigaw, hindi ito nagalit. Ngunit ang ngiti sa mukha nito ay biglang nawala. Napalitan ng isang nanlalamig na tingin. Tumayo ito. Tiningnan si Sinag na para bang isa itong peste. Get out, sabi nito sa mahinang boses, ngunit puno ng yelo. Huwag ka nang papasok dito kapag nagtatrabaho ako. Nanginginig na tumakbo palabas si Sinag, umiiyak. Niyakap ito ni Lino at sinabing pagod lang ang tita Ami niya. Ngunit nakita niya ang mata ni Amihan sa sandaling iyon. Malamig, walang emosyon, walang pagmamahal. Sir, pukaw ng pulis sa kanyang pag-iisip. Maayos. Maayos naman sila, sagot ni Lino. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng katiyakan. Matapos ang interogasyon, pinayagan si Lino na silipin ang kanyang mga anak. Nakahiga sila sa magkahiwalay na kama, napaligiran ng mga makinang tumutunog sa mahinang ritmo. May mga IV drip na nakakabit sa kanilang maliliit na kamay. Mukha silang payapa, ngunit alam ni Lino na sa ilalim ng payapang anyo na iyon ay isang bangungot ang nagkukubli. Umupo siya sa pagitan ng 2 kama. Hinawakan ang kamay ni Tala sa isang kamay at ang kay Sinag naman sa kabila. Ang balat nila ay malamig pa rin, ngunit hindi na kasinlamig ng kanina. Papa's here! Bulong niya, paulit-ulit na parang isang dasal. Hindi na kayo iiwan ni Papa. Pangako. Nagising si Sinag. Hindi niya iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mga daliri ay humigpit sa kamay ni Lino. Ang kanyang mga labi ay gumalaw. Bumubulong ng mga salitang halos hangin na lamang. Nilapit ni Lino ang kanyang tainga. Si Tita Ami. Ungol ng bata sa gitna ng kanyang pagkakatulog. Ayaw niya sa amin. Napatigil sa paghinga si Lino. Ayaw niya kay Mami Liwayway. Isang matalim na kirot ang tumagos sa puso ni Lino na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Si Liwayway, ang kanyang unang asawa, ang ina ng kambal. Ang babaeng pumanaw sa isang malagim na aksidente sa sasakyan, 2 taon na ang nakalipas. Paano nasabi ni Sinag iyon? Ano ang kinalaman ni Liwayway dito? Ang mga bulong na yon ay parang lason na gumapang sa kanyang sistema. Pinapatay ang bawat natitirang hibla ng pagtitiwala niya kay Amihan. Bago pa man niya maproseso ang lahat, isang nurse ang pumasok. Kasunod ang doktor na kanina'y kanyang nakausap.
May dala itong isang folder at ang mukha niya ay mas seryoso pa kaysa kanina. Mr. Kalinaw, sabi ng doktor sa mahinang boses, tila ayaw marinig ng mga bata kahit na sila'y natutulog. Kailangan nating mag-usap sa labas. Sinundan ni Lino ang doktor sa hallway. Ang puso niya ay muling kumakabog. Mayroon kaming nakita habang sinusuri namin ng mas maigi ang kambal. Panimula ng doktor, binubuklat ang mga papel sa folder. Bukod sa dehydration, may mga nakita kaming mga pasa, mga luma, halos magaling na. Sa kanilang mga braso at likod, halos hindi na mapapansin kung hindi susuriing mabuti. Itinaas ng doktor ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Lino. Mr. Kalinaw, ang mga markang ito ay nagpapahiwatig ng paulit-ulit na physical abuse. Hindi ito ang unang beses na nasaktan ang mga anak ninyo. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Lino. Paulit-ulit. Ibig sabihin, habang siya ay abala sa trabaho, habang siya ay naglalakbay, habang siya ay kampanteng iniisip na ligtas ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga anak ay nagdurusa sa kamay ng babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng ipinagkatiwala niya sa buhay nila. Ang imahe ni Amihan na may matamis na ngiti, ang kanyang malambing na boses, ang kanyang mga yakap. Lahat ng yon ay biglang naging isang kasuklam-suklam na maskara. At sa likod ng maskarang yon ay isang halimaw. Napasandal si Lino sa pader. Ang hininga ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Hindi na ito isang katanungan ng pag-aalala. Isa na itong katotohanang kasing linaw ng puting pader ng ospital. Si Amihan, ginawa niya ito at sinadya niya ito. Ang bawat oras na lumipas sa tabi ng kama ng kanyang mga anak ay nagpatigas sa puso ni Lino. Ang pighati ay dahan-dahang naganyong galit, isang malamig at matalas na galit na humihingi ng kasagutan. Ang mga bulong ni Sinag, ang mga lumang pasa, ang larawan ng kanyang kambal na halos walang buhay sa sahig ng banyo. Lahat ng yon ay nag-aapoy sa kanyang isipan. Hindi na niya kayang manatili lamang sa ospital at maghintay. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Nagpaalam siya sa nurse na babalik din kaagad at nagmaneho pabalik sa lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang Villa Diwa ay hindi na ang paraisong kanyang itinayo. Ngayon, isa na itong crime scene. Isang dilaw na police tape ang nakapalibot sa tarangkahan. Ipinakita ni Lino ang kanyang ID sa pulis na nagbabantay at pinahintulutan siyang makapasok. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas mabigat kaysa kanina. Bawat sulok ay tila may dalang alaala ng kasinungalingan. Bawat magandang muebles na pinili ni Amihan ay tila isang panunuya sa kanyang katangahan. Isang layunin lamang ang nasa isip niya. Hanapin ang sagot sa kung sino talaga si Amihan del Fuego. Diretso siyang umakyat sa kanilang silid-tulugan. Ang lugar kung saan sila nagbahagi ng mga pangarap at mga lihim. O sa kaso niya, mga pangarap lang pala. At sa kaso ni Amihan, mga lihim lang. Binuksan niya ang walk-in closet ni Amihan. Isang hanay ng mga mamahaling damit, sapatos at bag ang bumungad sa kanya. Mga bagay na ibinigay niya rito bilang simbolo ng kanyang pagmamahal. Ngayon, ang mga ito'y simbolo na lamang ng kanyang pagkabulag. Walang pakundangang hinablot ni Lino ang mga damit mula sa sabitan. Ibinagsak ang mga ito sa sahig. Binuksan niya ang mga kahon ng alahas. Ikinalat ang mga kumikinang na bato na ngayon ay wala ng halaga sa kanyang paningin. Hinahanap niya ang kahit ano, isang diary, isang sulat, isang dokumento na magbibigay linaw sa lahat. Ngunit wala siyang makita kundi mga resibo ng luho at karangyaan. Nang halos mawalan na siya ng pag-asa, napansin niya ang ilalim ng aparador. May isang bahagi doon na hindi pantay ang pagkakalatag ng carpet. Lumuhod siya at kinapa ito. May isang nakatagong kompartimento sa sahig, gamit ang dulo ng isang metal na shoehorn.
Pilit niyang binuksan ang takip. Bumukas ito at tumambad sa kanyang paningin ang isang lumang kahon na gawa sa nara. Hindi ito magarbong baul, kundi isang simpleng kahon na tila ba galing pa sa probinsya. Nanginginig ang mga kamay na inilabas niya ito. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Ang laman nito ay hindi alahas o pera. Ang laman nito ay ang nakaraan. Sa ibabaw ay mga ginupit na artikulo mula sa dyaryo at magasin. Lahat ay tungkol sa kanya at kay Liwayway, ang kanilang kasal, ang tagumpay ng kanyang architectural firm, ang mga charity events na pinangunahan ni Liwayway, isang koleksyon ng buhay nila na pinagsama. Ngunit habang tinatanggal niya ang mga artikulo, isang mas nakakikilabot na bagay ang kanyang nakita. Mga litrato ni Liwayway, mga solong litrato nito na masaya at nakangiti. At sa bawat isa, may malaking X na gawa sa pulang tinta na tila ba dugo na dumaloy sa larawan. Sa ilalim ng isang litrato, may nakasulat na salita. Isinulat ng may diin at galit. Akin dapat. Parang sinaksak si Lino sa puso. Ito ay hindi lamang simpleng galit. Ito ay isang matinding obsesyon. At sa pinakailalim ng kahon, naroon ang isang bagay na tuluyang nagpaguhos sa kanyang mundo. Isang kupas na litrato. 2 tinedyer na babae nakatayo sa harap ng isang bukirin. Ang isa ay si Liwayway. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw. At ang katabi nito ay isang batang-batang si Amihan. Ang Amihan sa litrato ay hindi nakangiti. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kamera, ngunit puno iyon ng isang damdaming hindi maipagkakaila. Inggit. Isang inggit na malalim at maitim. Magkakilala sila. Magkakilala sila noon pa man. Ngunit bakit ito itinago ni Amihan? Sinabi nito sa kanya na nagkita lang sila sa isang art gallery matapos ang pagkamatay ni Liwayway. Isang pagkakataong itinadhana. Isang kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Ang kanilang pagtatagpo ay hindi tadhana, kundi isang plano. Isang masalimuot at masamang plano. Habang hawak niya ang litrato, nagring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Mr. Lino Kalinaw? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Ako nga. Sino to? Sir, tumatawag po ako mula sa BDO. Nagkaroon po ng malaking withdrawal sa inyong joint savings account kaninang umaga. Gusto lang po naming i-verify kung authorized po ito. Napatigil si Lino. Ang bawat salita ay parang isang dagdag na pako sa kanyang kabaong. Anong ibig mong sabihin? Magkano? Halos lahat po ng laman, sir. 950,000 pesos. Isang over-the-counter withdrawal sa branch sa Batangas. Batangas. Doon ang probinsya ni Amihan. Binitiwan ni Lino ang telepono. Nahulog ito sa sahig ng walang tunog sa makapal na carpet. Ang litrato sa kanyang kamay ay nayupi sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Hindi lang siya umalis. Hindi lang niya pinabayaan ang mga bata. Pinlano niya ang lahat. Ang pagtakas, ang pagnanakaw. Ang buong relasyon nila ay isang malaking panloloko. Isang mahabang pag-arte para makuha ang buhay na inakala niyang dapat ay sa kanya. Tumayo si Lino. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang lalaking minsang naniwala sa pag-ibig at kapayapaan ay wala na. Sa kanyang kinatatayuan, isang ama ang isinilang. Isang amang handang gawin ang lahat para sa katarungan ng kanyang mga anak. At isang biyudong muling na lamang ang pagkamatay ng kanyang asawa ay maaaring hindi isang simpleng aksidente. Kinuha niya ang kahon, ang litrato, at ang kanyang telepono. Lumabas siya ng silid, lumabas ng Viladiwa, at isinara ang pinto sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Hindi na siya babalik doon. Ang susunod niyang pupuntahan ay hindi na ang ospital. Pupunta siya sa istasyon ng pulis at sisimulan niya ang digmaan,
Iniwan ni Lino sa mga pulis ang kahon ng mga lihim ni Amihan, ngunit alam niyang ang hustisya ay may sariling takbo. Mabagal at minsay paikot-ikot. Ang galit sa kanyang puso ay hindi makapaghintay. Kailangan niya ng mga sagot at kailangan niya ang mga ito ngayon. Kinabukasan, sa rekomendasyon ng kanyang abogado, natagpuan ni Lino ang sarili sa isang maliit at hindi kapansing-pansing opisina sa isang lumang gusali sa Maynila. Sa pinto, isang simpleng plaka ang nakasulat, D. Reyes Private Investigations. Sumalubong sa kanya ang isang lalaking nasa mga 60 anyos, si Mang Delfin. Hindi ito ang tipo ng investigador na napapanood sa pelikula. Siya ay payat, may makapal na salamin, at ang kanyang pananamit ay simple lamang, ngunit sa kanyang mga mata, may talas at karanasang hindi maitatago. Mr. Kalinaw, bati ni Mang Delfin, iginiya siya sa isang upuan. Sinabi sa akin ng abogado ninyo ang pangkalahatang sitwasyon, isang malagim na pangyayari. Hindi nagpaligoy-ligoy si Lino. Inilapag niya sa mesa ang isang kopya ng litrato ni Liwayway at Amihan noong kanilang kabataan. Ito si Amihan del Fuego, ang asawa ko, at ito si Liwayway, ang una kong asawa. Nagsinungaling sa akin si Amihan. Sinabi niyang hindi sila magkakilala. Gusto kong malaman ang lahat, ang buong nakaraan niya, bawat madilim na sikreto. Kinuha ni Mang Delfin ang litrato at sinuri ito gamit ang isang magnifying glass. Anumang impormasyon, gaano man kaliit, ay makakatulong. Taga Batangas sila, sabi ni Lino. Iyon lang ang alam ko. Tumango si Mang Delfin. Ang mga mata ay hindi inaalis sa litrato. Walang bato na hindi namin babaliktarin, Mr. Kalinaw. Hahanapin namin ang lahat. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik si Lino sa ospital. Kung ang paghahanap ng katotohanan ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ang pagharap naman sa resulta ng kasamaan ni Amihan ang halos dumudurog sa kanya. Pumasok siya sa silid ng kambal. Gising na sila at nakaupo sa kanilang mga kama. Ngunit ang kanilang mga mata ay blanko. Ang mga doktor ay nagsisimula na silang pakainin ng malambot na pagkain at ang kulay ay unti-unti nang bumabalik sa kanilang mga pisngi. Ngunit may isang pader na nakapalibot sa kanila. Isang pader na hindi nakikita. Ngunit ramdam na ramdam ni Lino. Mga anak, si Papa, sabi niya sa pinakamalambing na boses na kaya niya. May dala akong sopas. Paborito ninyo. Tumingin sa kanya si Tala. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap. Si Sinag naman ay nanatiling nakatitig sa puting kumot. Sinubukan ni Lino na suyuin sila, na biruin sila, na kausapin sila tungkol sa mga bagay na dati nilang kinagigiliwan. Ngunit bawat salita niya ay tila tumatama lamang sa pader na yon at bumabalik sa kanya walang epekto. Nang may isang nurse na sinasadyang nakahulog ng isang metal na tray sa labas ng silid, nagulat si Lino nang parehong napapiksi ang kambal. Si Tala ay napakapit sa kumot, habang si Sinag ay napasiksik sa isang sulok ng kama. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Doon niya naintindihan. Ang sugat nila ay hindi lang sa katawan. Ang kanilang tiwala sa mundo, ang kanilang pakiramdam ng seguridad. Winasak ito ng babaeng dapat sana'y nag-aalaga sa kanila. At ang biladiwa, ang bahay na simbolo ng kanilang pamilya, ay naging isang kulungan sa kanilang mga alaala. Paano niya muling bubuuin ang kanilang mundong dinurog? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, tumunog ang kanyang telepono. Si Mang Delfin. Mr. Kalinaw, may mga paunang impormasyon na ako, sabi ng investigador sa kabilang linya. Tama ka. Magkababata sina Amihan at Liwayway. Magkapit-bahay, sabi ng mga nakausap ko sa probinsya, matalik silang magkaibigan noon, hanggang sa nagkaroon ng di pagkakaunawaan noong high school. Si Liwayway daw ang laging bida, maganda, matalino, galing sa mas maayos na pamilya. Si Amihan, laging nasa anino niya.
Laging naiinggit. Kinumpirma nito ang hinala ni Lino. Ano pa? May isa pang detalye, sabi ni Mang Delphin. Ayon sa records, lumipat si Amihan dito sa Maynila at nagsimulang magtrabaho bilang isang receptionist sa isang kumpanyang nasa parehong gusali ng opisina ninyo. 6 na buwan bago pa man kayo magkakilala sa art gallery. Nanlamig ang buong katawan ni Lino. Hindi yun pagkakataon. Sadya siyang hinanap. Sadya siyang inantay. Pero hindi pa yan ang pinakamahalaga. Pagpapatuloy ni Mang Delphin, ang boses ay mas bumaba at naging mas seryoso. Habang sinusuri ko ang mga galaw niya sa mga panahong yon, may isang bagay na kakaiba akong nakita. Isang bagay na maaaring wala lang o maaaring may malaking kinalaman sa lahat. Ano yon? Tanong ni Lino. Ang puso ay nagsimulang dumago-undong. 2 araw bago ang car accident na ikinamatay ni Mrs. Liwayway Kalinaw. Sabi ni Mang Delphin, may record na nagpunta si Amihan del Fuego sa isang talyer sa isang sulok ng Caloocan. Isang talyer na kilala sa paggawa ng mga di-opisyal na serbisyo. Walang resibo, walang paper trail, pero ang mekaniko, natatandaan siya. Napahawak ng mahigpit si Lino sa telepono. Ang kanyang mga daliri ay namumuti. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang paligid. Ang aksidente, ang sirang preno, ang talyer, ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magkabit-kabit at ang nabubuong larawan ay isang imahe ng kasamaang higit pa sa kayang isipin ng kanyang isip. Pagkababa ng telepono, parang tinik na bumaon sa lalamunan ni Lino ang mga salita ni Mang Delphin. Talyer. 2 araw bago ang aksidente. Ang mga salitang iyon ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Isang malagkit na lason na unti-unting kumakalat sa bawat ugat niya. Tumingin siya sa kanyang mga anak na natutulog. Ang kanilang mga mukha ay payapa. Ngunit alam niyang sa ilalim niyon ay mga sugat na hindi nakikita. At ngayon, may isa pang multo mula sa nakaraan na kailangan niyang harapin. Ang multo ng pagkamatay ni Liwayway. Dumukot siya sa kanyang pitaka at inilabas ang isang lumang litrato na lagi niyang daladala. Ito'y isang litrato ni Liwayway na nakatayo sa harap ng unang bahay na idinisenyo ni Lino. Ang nangiti nito sa litrato ay totoo. Puno ng pagmamahal at pangarap para sa kanilang kinabukasan. Ang ngiting iyon ang nagsilbing ilaw niya sa loob ng maraming taon. Ngayon, ang ngiting iyon ay tila isang tanong, isang paalala sa isang katotohanang maaaring matagal na niyang binaliwala. Dinala siya ng kanyang isip pabalik sa araw na yon. Ang araw na naging abo ang lahat. Isang maagang umaga. 2 taon na ang nakalipas. Nagkakape sila ni Liwayway sa kanilang hardin. Pinapanood ang pagsikat ng araw. Ito ang kanilang ritual. Si Liwayway ay may mahalagang meeting sa araw na yon para sa kanyang foundation. Hinalikan siya nito sa pisngi bago umalis. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, sabi ni Lino. Tumawa ito ng marahan. Palagi naman. Pero alam mo, kaninang umaga, parang medyo malambot ang preno. Baka kailangan ng ipacheck. Noon, ang mga salitang yon ay dumaan lang sa kanyang tainga. Isang ordinaryong komento. Sige, ako na ang bahala. Sabihin mo lang sa akin kung kailan mo hindi gagamitin ang sasakyan. Sagot niya habang nagbabasa ng dyaryo. Iyon na pala ang huli nilang pag-uusap. Ngayon, ang simpleng reklamong yon ay hindi na ordinaryo. Isa na itong sigaw mula sa libingan. Isang babala na hindi niya pinansin. Ang malambot na preno ay hindi na isang simpleng mechanical issue. Isa na itong posibleng sandata sa isang krimen. Pinikit ni Lino ang kanyang mga mata. Ang sakit ng alaala ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Naaalala niya ang tawag mula sa pulis. Ang pagmamadali papunta sa lugar ng aksidente. Ang wasak na sasakyan na nakabaliktad sa gilid ng isang bangin sa Tagaytay. At ang katahimikan
Ang nakabibinging katahimikan ng sabihin ng mga rescuer na wala na silang magagawa. Pagkatapos ng trahedya, gumuho ang mundo ni Lino at sa gitna ng kanyang pagluluksa, sino ang dumating? Si Amihan. Naaalala niya ngayon ang bawat detalye. Ang smart nilang pagkikita sa isang art gallery. Ang paraan ng paglapit nito sa kanya na may perpektong halo ng awa at pag-unawa. Siya ang laging nariyan. Nagdadala ng pagkain, inaayos ang bahay, kinakausap siya hanggang madaling araw. Para siyang isang anghel na ipinadala ng langit para tulungan siyang muling bumangon. Ngunit ngayon, ang mga alaala ng kabaitan ni Amihan ay tila mga eksena mula sa isang horror film. Ang kanyang mga yakap ay hindi na nakakaginhawa, kundi tila sakal ng isang ahas. Ang kanyang mga salita ng pag-aalala ay hindi na totoo, kundi mga linya mula sa isang pinaghandaang script. Isa siyang buwitreng matiyagang naghintay sa kanyang pagkakataon, nag-aabang sa kanyang pinakamahinang sandali upang tuklawin. Tumayo si Lino at naglakad patungo sa banyo ng silid sa ospital. Tumingin siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na ang matagumpay na arkitekto. Ang nakita niya ay isang lalaking pagod, may malalalim na eye bags at mga matang puno ng pagsisisi at galit. Ang tanga mo, bulong niya sa sariling refleksyon. Ang tanga-tanga mo. Paano niya hindi nakita? Paano niya hinayaang makapasok ang isang demonyo sa kanyang tahanan at ibinigay dito ang susi sa lahat ng mahalaga sa kanya? Ipinagkatiwala niya rito hindi lang ang kanyang puso, kundi ang buhay ng kanyang mga anak, ang tanging alaala na iniwan ni Liwayway. Ang duda ay isa ng naglalagablab na katiyakan sa kanyang dibdib. Ang pagkamatay ni Liwayway ay hindi aksidente at ang babaeng pumalit sa pwesto nito ang may kagagawan. Habang nakatitig siya sa salamin, kinukutya ang sariling pagkakamali. Muling tumunog ang kanyang telepono. Muli, si Mang Delphine. Mr. Kalinaw, may magandang balita ako, sabi ng investigador. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Ano yon? Sagot ni Lino. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng tensyon. Ang mekaniko sa talyer sa Caloocan, nagretiro na siya 1 taon na ang nakalipas. Mahirap hanapin, pero ang pera ay magaling magsalita. May sandaling katahimikan. Natuntun ko na siya, Mr. Kalinaw. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na baryo sa Bulacan. Nag-init ang dugo ni Lino. Ito na ang sinulid na magdudugtong sa lahat. Alam ko na kung saan siya mahahanap. Ang biyahe papuntang Bulacan ay tila isang paglalakbay sa ibang mundo. Iniwan ni Lino ang sementadong kaguluhan ng Maynila at pumasok sa mga makikipot at maalikabok na daan ng probinsya. Si Mang Delphine ang nagmamaneho, kalmado at tahimik, habang si Lino ay nakatingin sa labas ng bintana. Ngunit wala namang nakikita. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng mekaniko, ang taong may hawak ng susi sa katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Huminto sila sa harap ng isang maliit at halos natutumbang kubo na napapaligiran ng mga halamang gubat. Isang payat na matandang lalaki na nakasando at shorts ang nagdidilig ng halaman. Nang makita niya ang pagdating ng sasakyan, bigla itong natigilan at isang bakas ng kaba ang gumuhit sa kanyang kulubot na mukha. Siya na yon, sabi ni Mang Delphine. Cardo pangalan niya. Bumaba sila ng sasakyan. Si Mang Delphine ang unang lumapit, may daladalang pekeng ngiti. Si Lino ay sumunod sa likuran. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa matanda. Magandang hapon po, Mang Cardo, bati ni Mang Delphine. Kami po ay mga investigador. May ilang katanungan lang po sana kami tungkol sa dati ninyong pinapasukan na talyer sa Caloocan. Agad na umiling si Mang Cardo, ang mga mata ay umiiwas.
Wala na akong maalala dyan. Matagal na yon. Nagretiro na ako. Isang partikular na customer lang po sana. Mahinahong pagpapatuloy ni Mang Delphine. Isang magandang babae. Mga 2 taon na ang nakalilipas. Nagpagawa po sa inyo ng preno ng kotse. Biglang namutla si Mang Cardo. Binitiwan niya ang tabo at nabuhos ang laman nito sa lupa. Wala akong kilalang ganyan. Nagkakamali kayo ng tao. Sigaw ni Ninya at akmang tatalikod para pumasok sa kubo. Sa puntong yon, hindi na nakapagpigil si Lino. Humakbang siya paharap. Ang kanyang anino ay tumabon sa matanda. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit puno ito ng bigat at sakit na nagpatigil kay Mang Cardo. Hindi kami aalis. Sabi ni Lino, ang bawat salita ay may diin. Hindi kami aalis hanggat hindi mo sinasabi ang totoo. Nanginginig na hinarap siya ni Mang Cardo. Sino ka ba? Hindi sumagot si Lino. Sa halip kinuha niya ang kanyang telepono. Ipinakita niya sa matanda ang isang litrato ni Natala at Sinag na kuha sa ospital. May mga dextrose sa kamay. Ang kanilang mga mata ay walang buhay. 2 ang anak ko. Kambal, sabi ni Lino. Ang boses ay nagsisimulang manginig, hindi sa awa, kundi sa pinipigilang galit. Sila ang dahilan kung bakit kami narito. Dahil ang babaeng nagpunta sa talyer mo, ang babaeng iyon ang sumira sa buhay nila. Ang babaeng iyon ang maaaring pumatay sa nanay nila. Tinitigan ni Mang Cardo ang litrato ng mga bata. Ang kanyang pagtanggi ay unti-unting gumuho, napalitan ng isang muka ng matinding pagsisisi at takot. Ang kanyang mga balikat ay nanghina at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Patawarin niyo ko. Bulong niya, ang boses ay basag. Si Mang Delphine ay maingat na inilabas ang kanyang telepono, pinindot ang record button at ipinatong ito sa isang kalapit na bangko. Sabihin mo sa amin ang lahat, utos ni Lino. Umupo si Mang Cardo sa isang upuang kawayan na pahawak sa kanyang ulo at nagsimulang umiyak na parang bata. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, lumabas ang katotohanan ng 2 taon niyang itinago. Dumating siya sa talyer, panimula ng matanda. Maganda, mukhang mayaman. Sabi niya, gusto niyang magpagawa. Pero nang kami na lang 2, iba ang sinabi niya. Inabutan niya ako ng isang sobrang makapal, puno ng pera. Sabi niya, luwagan ko lang daw ang preno ng isang sasakyan. Hindi naman daw sisirain, para lang daw lumambot, para lang magkaproblema ng kaunti. At pumayag ka? Tanong ni Lino. Ang kanyang panga ay nag-igting. Kailangan ko ng pera noon para sa operasyon ng asawa ko. Pag-amin ni Mang Cardo. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya, isang biro lang daw. Isang biro para takutin ang asawa ng may-ari ng kotse. Manloloko daw kasi. Sabi niya, walang mangyayaring masama. Susto lang. Naniwala ako. Diyos ko, naniwala ako. Ang hangin ay tila naubos sa paligid. Ang biro na yon ang kumitil sa buhay ni Liwayway. Ang biro na yon ang naging pundasyon ng lahat ng kasinungalingan ni Amihan. Anong itsura niya? Tanong ni Lino. Kahit alam na niya ang sagot. Mahaba ang buhok, maputi. May nunal malapit sa kanyang labi, paglalarawan ng matanda. Ang eksaktong paglalarawan kay Amihan. Tumayo si Lino. Ang pagkabigla ay wala na. Ang natira ay isang dalisay at nakapapasong galit. Kinuha ni Mang Delphine ang telepono sa bangko. Ang pag-amin ay ligtas ng nakarecord. Walang sinayang na sandali si Lino. Kinuha niya ang sarili niyang telepono at nag-dial. Police Major Sandoval, please. Sabi niya sa operator sa kabilang linya. This is Lino Kalinaw. I have a confession. A confession to the murder of my wife, Liwayway Kalinaw. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila na binasag lamang ng patuloy na pag-iyak ng nagsisising matanda. Ngunit para kay Lino,
Ito ang simula ng tunay na ingay. Sa mga sandaling iyon, isang opisyal na utos ang inilabas mula sa Camp Crime. Ang pangalan ni Amihan Del Fuego ay hindi na lamang para sa isang kaso ng child abuse. Isang nationwide manhunt ang inilunsad para sa kanya. Ang kaso, murder. Ang amoy ng motel room ay pinaghalong luma, alikabok, at murang air freshener. Kinilabutan si Amihan sa tuwing malalanghap niya ito. Isang malayong-malayong sigaw mula sa pabango ng biladiwa na may halimuyak ng mamahaling bulaklak at pinakintab na kahoy. Dito sa maliit na kwartong ito, sa isang tago at maruming eskinita sa Lucena, ang bawat araw ay isang paalala ng kanyang pansamantalang pagbagsak. Nakaupo siya sa gilid ng kama na lumulundo sa gitna. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lumang telebisyon. Sa screen, ang kanyang sariling mukha ang nakapaskil. Isang litratong kuha noong kasal nila ni Lino. Ang kanyang nangiti ay perpektong-perpekto. Sa ilalim nito, ang mga salitang wanted for child abuse. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Mga tanga, bulong niya sa hang, child abuse. Kung iyon lang ang alam nila, nasa mabuting kalagayan pa siya. Para sa kanya, ang mga batang iyon, sina Tala at Sinag, ay hindi mga anak. Sila ay mga anino ni Liwayway, mga buhay na paalala ng babaeng kumuha ng lahat ng dapat ay sa kanya. Bawat ngiti nila, bawat taw, ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Isang paalala na sila ang dugot laman ng kanyang mortal na kaaway. Ang pagkulong sa kanila sa basement, hindi iyon kasamaan para sa kanya. Iyon ay pagtatama, pagbura sa mga bakas ng nakaraan. Inalala niya ang araw na umalis siya sa Villa Diwa. Ang bawat galaw ay kalkulado. Matagal na niyang inilipat ang pera. Matagal na niyang inihanda ang kanyang mga bag. Alam niyang malapit nang umuwi si Lino. Ang pag-iwan sa kambal sa basement ay ang kanyang grand finale, ang kanyang huling mensahe. Natalo kita, Liwayway. Kahit ang mga alaala mo, kaya kong durugin. Ang akala niya, perpekto ang kanyang plano. Magtatatago siya ng ilang buwan, hahayaan ang isyu na lumamig. At kapag may pagkakataon, lilipad siya palabas ng bansa gamit ang isang pekeng pasaporte. Mamumuhay siyang muli bilang isang reyna gamit ang perang pinaghirapan ni Lino. Ngunit ang pagiging takas ay mas mahirap kaysa sa kanyang inakala. Ang perang nakuha niya ay malaki, ngunit hindi ito walang hanggan. At ang kanyang pananabik sa karangyaan ay isang uhaw na hindi mapawi. Isang araw, habang nag-i-scroll sa isang online shopping site gamit ang isang burner phone, may nakita siyang isang limitadong edisyon na designer handbag. Ang parehong bag na matagal nang gustong bilhin ni Liwayway noon. Isang mapang-akit na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang perpektong tropeo, ang simbolo ng kanyang tagumpay. Sa isang iglap ng kahangalan at pagmamataas, ginawa niya ang isang bagay na ipinagbawal niya sa kanyang sarili. Ginamit niya ang isa sa kanyang mga lumang credit card, isa na akala niya'y matagal nang kanselado, ngunit mayroon pa palang kaunting credit limit. Iniisip niyang isang maliit na transaksyon lang naman at ipapadala niya ito sa isang P.O. Box. Hindi siya matutunton, ngunit ang modernong teknolohiya ay isang tusong kalaban. Ang maliit na transaksyong yon ay isang digital na bakas ng paa sa isang dalampasigan ng datos. Isang pulang bandila na kumaway sa sistema ng mga bangko na agad namang nag-alerto sa mga awtoridad. Ilang araw ang lumipas. Kampante na si Amihan. Hinihintay na lang niya ang kanyang bagong laruan. Isang hapon, habang nanonood siya ng balita, nagbago ang anunsyo. Ang kanyang litrato ay nandoon pa rin, ngunit ang mga salita sa ilalim ay iba na. Wanted for murder and child abuse. Nanlamig ang kanyang dugo. Murder. Paano? Paano nila nalaman?
Imposible. Ang aksidente ni Liwayway ay perpekto. Walang ebidensya. Walang nakakaalam. Isang matinding takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang takot na hindi niya pa naramdaman noon. Ang laro ay nagbago. Hindi na ito tungkol sa pera at pagtatago. Ito na ay tungkol sa habambuhay na pagkabilanggo. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang malakas na katok ang yumanig sa manipis na pinto ng kanyang silid. Tok, tok, tok. Hindi iyon katok ng isang room service. Iyon ay isang katok na may awtoridad. Isang katok na hindi naghihintay ng paanyaya. Napatayo siya, ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa maliit na butas. Sa labas, ang hallway ay puno ng mga pulis na nakauniforme. Ang kanilang mga muka ay seryoso at determinado. Nakapalibot sila, walang daan para makatakas. Ang kanyang mukha ng pagmamataas ay gumuho, napalitan ng purong hayagang takot. Umatras siya palayo sa pinto. Ang kanyang isip ay naghahanap ng isang imposibleng paraan para makatakas. Bintana, masyadong mataas, walang ibang pinto. Amihan del Fuego, isang boses ang sumigaw mula sa labas. Buksan mo ang pinto. Alam naming nandyan ka. Sumuko ka na. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang paghihiganti, ang kanyang pinaplanong buhay ng reyna. Lahat ay naglaho sa isang iglap. Hindi siya sumagot. Isang malakas na sipa ang yumanig sa pinto. Sinundan pa ng isa. At sa pangatlo, bumigay ang mahinang seradura. Bumukas ang pinto nang may nakabibinging kalabog. Sumugod ang mga pulis sa loob. Sa isang iglap, napalibutan na siya. Isang pares ng malamig na posas ang ikinabit sa kanyang mga pulso. Habang hinihila siya palabas ng silid, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at pagkatalo. Ang mukha na minsay ginamit niya para akitin ng isang milyonaryo ay isa na ngayong mas kahara ng desperasyon. Tapos na ang laro, amihan, sabi ng hepe ng mga pulis. At sa unang pagkakataon, sa harap ng napakaraming tao, si Amihan del Fuego ay hindi na makapagsinungaling. Ang balita ng pagkakahuli ni Amihan ay dapat sanang nagdulot ng ginhawa kay Lino. At sa isang maikling sandali, iyon nga ang naramdaman niya, isang maliit na kislap ng tagumpay. Ngunit ang kislap na yon ay agad na pinatay, na parang isang kandilang hinipan ng isang malakas na hangin. Ang pagkahuli pala ni Amihan ay hindi ang katapusan ng bangungot. Ito pala ay ang simula lamang ng isang mas malupit at mas maruming digmaan. Sa opisina ng kanyang abogado, si Attorney Romero, isang makisig na lalaki na may matalas na isipan, inilahad sa kanya ang malamig na katotohanan. Lino, huwag kang maging kampante, babala ni Attorney Romero habang inaayos ang mga dokumento sa kanyang mesa. Ang ebidensya natin laban sa kanya sa child abuse ay malakas. Pero ang murder charge, nakadepende yon sa testimonya ng mekaniko. At ang kampo ni Amihan, hindi sila mga tanga. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Lino. Umamin na ang mekaniko. Nakarecord iyon. Isang recording na kinuha ng walang pahintulot ng korte ay madaling mabasura sa technicality. Paliwanag ng abogado. Ang kailangan natin ay ang testimonya niya sa mismong korte. At higit pa riyan, kumuha si Amihan ng isa sa pinakamagaling at pinakatusong defense lawyer sa bansa, si Attorney Malari. Ang estilo niya ay hindi lang depensahan ng kliyente niya. Ang estilo niya ay durugin ang kredibilidad ng kabilang panig. Hindi pa man lubusang nauunawaan ni Lino ang bigat ng mga salitang iyon. Napanood niya mismo ang ibig sabihin nito sa balita kinagabihan. Isang press conference ang isinagawa ni Attorney Malari sa labas ng presinto. Kumpiyansa itong humarap sa mga kamera, ang kanyang mga salita ay makinis at puno ng pagkukunwaring simpatiya. Ang kliyente ko,
Si Mrs. Amihan Kalinaw ay isang biktima. Panimula ni Atty. Malari, ang kanyang boses ay malumanay. Isang biktima ng isang mapang abuso at selosong asawa. Ang mga paratang ng child abuse ay isang gawa-gawang kwento ng kanyang asawa, si Mr. Lino Kalinaw, para makuha ang simpatya ng publiko at mailayo sa kanya ang mga bata. Nanlaki ang mga mata ni Lino, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Si Mrs. Kalinaw ay dumaranas ng matinding postpartum depression na hindi natugunan ng kanyang asawa, pagpapatuloy ng abogado. Ang kanyang pag-alis ay hindi pagtakas. Ito ay isang desperadong sigaw para humingi ng tulong. At ang perang kinuha niya, iyon ay perang kanya rin, na pilit na ipinagkakait sa kanya ng isang controlling husband. Kami ay naninindigan na si Mrs. Kalinaw ay inosente sa lahat ng paratang. Parang isang suntok sa sikmura ang bawat salita. Siya ang masama. Ang babaeng halos pumatay sa kanyang mga anak ay biglang naging isang kaawa-awang biktima. Gusto niyang ibato ang remote control sa telebisyon. Gusto niyang sumigaw at sabihin sa buong mundo ang mga kasinungalingan nito. Ngunit ang pinakamasaklap na balita ay darating pa lamang. Kinabukasan, habang nasa ospital siya at binabantayan ang unti-unti ng bumubuting kalagayan ng kambal, tumawag si Mang Delphine. Lino, may masama akong balita, sabi ng investigador. Ang boses ay mabigat. Ano yon? Si Mang Cardo, ang mekaniko, nawawala siya. Napatayo si Lino. Anong nawawala? Pinuntahan ko ang bahay niya kanina para kumustahin. Wala na sila. Ang buong pamilya niya umalis. Dala ang lahat ng gamit. Sabi ng kapitan ng barangay. Madaling araw daw umalis. Walang sinabihan kung saan pupunta. Parang bulalino. Naglaho. Bagsak ang mga balikat na napaupo si Lino. Binayaran sila. O tinakot. Alinman sa dalawa, ang resulta ay pareho. Ang pinakamalakas niyang alaslaban kay Amihan para sa pagkamatay ni Liwayway ay nawala na. Gabi. Nasa opisina si Lino, hindi sa ospital. Kailangan niyang mapag-isa. Nakapalibot sa kanya ang mga blueprint ng mga perpektong tahanan, mga gusaling simbolo ng kanyang tagumpay. Ngunit pakiramdam niya, siya ang pinakamalaking kabiguan sa lahat. Nabigo siyang protektahan si Liwayway. Nabigo siya ang makita ang kasamaan ni Amihan. Nabigo siya ang protektahan ang kanyang mga anak mula sa kapahamakan. At ngayon, nabibigo siyang bigyan sila ng hustisya. Ang sistema na dapat ay kakampi niya ay tila ginagamit na sandata laban sa kanya. Habang nakatitig siya sa isang litrato ng masaya nilang pamilya, siya si Liwayway at ang kambal noong mga sanggol pa lamang, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Romero. Lino, kailangan mong maging matatag. Sabi ng abogado, ang boses ay seryoso. May ginawang mosyon ang kampo ni Malari. Anong mosyon? Tanong ni Lino, pagod na sa sunod-sunod na masamang balita. Isang sandaling katahimikan ang namayani bago sumagot si Attorney Romero. Naghain sila ng petisyon sa korte para sa isang psychological evaluation sa iyo. Sinasabi nilang dahil sa iyong unstable mental state at history of aggression, hindi ka karapat-dapat na mangalaga sa mga bata. Parang may pumiga sa puso ni Lino. At humihiling sila sa korte. Pagpapatuloy ng abogado, napansamantalang ilipat ang kustodya ni Natala at Sinag sa isang pasilidad ng DSWD habang dinidinig ang kaso. Binitiwan ni Lino ang telepono. Nahulog ito sa sahig. Tinitigan niya ang litrato ng kanyang mga anak. Ang mga batang iniligtas niya mula sa impyerno, ang mga batang pinangakuan niyang hindi na muling iiwanan. Ngayon ay nanganganib na mawalay sa kanya. Ito na iyon. Ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Hindi lang hustisya ang maaring mawala sa kanya. Maaring mawala rin sa kanya ang kanyang mga anak. Ang banta na mailayo sa kanya si Natala at Sinag ay isang bangungot na mas malala pa sa lahat ng kanyang pinagdaanan.
Ito ang nagtulak kay Lino sa bingit ng pagsuko. Sa loob ng ilang araw, para siyang isang kaluluwang ligaw, ginagawa ang mga dapat gawin, pumupunta sa ospital, nakikipag-usap sa mga abogado, ngunit ang kanyang isip ay blanko, puno ng takot. Habang ang legal na laban ay nagiging mas marumi, ang paggaling ng kambal ay nagpapatuloy, ngunit sa napakabagal na paraan. Nakalabas na sila sa PICU at nailipat sa isang regular na silid. Ang kanilang mga katawan ay lumalakas, ngunit ang kanilang mga espiritu ay nananatiling nakakulong. Sa payo ng mga doktor, isang child psychologist, si Dr. Anya Reyes, ang nagsimulang bumisita sa kanila araw-araw. Siya ay isang babaeng may malumanay na ngiti at mahinahong boses. Hindi niya pinilit magsalita ang kambal. Sa halip, umuupo lang siya sa silid, naglalaro ng maliliit na manika, nagkukulay sa isang libro, o simpleng nagpapatugtog ng malambing na musika. Laging nasa labas lang ng silid si Lino tuwing may session. Pinapanood sila sa isang maliit na bintana sa pinto, nagdarasal para sa isang himala. Isang hapon, habang abala si Dr. Reyes sa pag-aayos ng mga blok ng laruan, napansin niyang nakatingin sa kanya si Tala. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita ng interes ang bata sa kahit anong bagay sa silid. Dahan-dahang kinuha ni Dr. Reyes ang dalawang manika, isang manikang ama at isang manikang batang babae. Ang pangalan niya ay Papa, sabi ni Dr. Reyes sa malambing na boses habang pinaglalakad ang manikang ama. Hinanap niya ang kanyang anak kasi mahal na mahal niya ito. Walang nagsalita, ngunit nakita ni Lino na ang mga mata ni Tala ay sumusunod sa bawat galaw ng mga manika. Ilang araw pa ng ganitong routine ang lumipas, walang pagbabago. Ang pagdinig sa petisyon para sa kustodya ay papalapit na, at ang pag-asa ni Lino ay paubos na. Hanggang sa isang araw, isang tawag ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagkakatulog sa upuan sa labas ng silid. Si Dr. Reyes, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng madali ang pangangailangan. Mr. Kalinaw, pumunta ka sa observation room ngayon na. Huwag kang papasok sa silid. Manood ka lang sa salamin. Ang observation room ay isang maliit na silid sa tabi ng kwarto ng kambal na may one-way mirror. Pumasok si Lino. Ang kanyang puso ay kumakabog. Sa loob, nakaupo si Dr. Reyes sa sahig kasama si Tala. Si Sinag ay natutulog sa kanyang kama. Tala, sabi ni Dr. Reyes habang hawak ang isang coloring book. Alam mo, minsan, kapag may masasamang bagay na nangyayari, nakakatakot ilabas sa salita. Pero pwede nating i-drawing. Ibinigay niya ang isang kulay kape na krayola kay Tala. Ito ang pinto. Sabi niya, tinuturo ang isang iginuhit na parihaba. Naaalala mo ba ang pinto? Nagsimulang manginig ang kamay ni Tala. Binitawan niya ang krayola. Okay lang, mahinahong sabi ng doktora. Okay lang matakot. Nandito ako. Nandito si Papa sa labas. Ligtas ka na. Ilang minutong katahimikan ang lumipas. At pagkatapos, sa isang boses na halos isang bulong, mas mahina pa sa isang hininga, nagsalita si Tala. Madilim, doon. Napahawak si Lino sa salamin, pinipigilan ang sariling mapaiyak. Ito ang unang mga salitang narinig niya mula sa anak sa loob ng maraming linggo. Oo, madilim doon, sabi ni Dr. Reyes. Hindi inaalis ang tingin kay Tala. Ano pa ang naaalala mo? Laging galit si Tita Ami, bulong ni Tala. Kahit nakangiti siya, galit ang mga mata niya. Sa likod ng salamin, napakuyom si Lino ng kanyang kamao. May narinig ako. Pagpapatuloy ng bata, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Bago niya kami ilagay sa banyo, may kausap siya sa telepono. Agad na naalarma si Dr. Reyes. Itinago niya ang kanyang pagkagulat at nanatiling kalmado. Sino ang kausap niya, Tala? Hindi ko alam, pero tumatawa siya. Sabi niya,
Napatigil si Tala. Tila pilit na inaalala ang mga salita. Sabi niya, sa wakas, akin na ang lahat ng dapat ay sa akin. Kahit ang preno ng kotse niya, hindi siya pinanigan. Parang isang kidlat na tumama kay Lino ang mga salitang iyon. Ang preno, ang kotse, ang mga salita ng isang bata. Inosente at walang bahid ng kasinungalingan ang siyang nagbigay ng kumpirmasyon sa lahat ng kanyang hinala. Ito ang nawawalang piraso. Ito ang ebidensyang hindi kayang itago o bayaran. Si Dr. Reyes, na alam ang buong kasaysayan ng kaso, ay agad na naintindihan ang bigat ng sinabi ng bata. Tala, napakagaling mo. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Napakalakas mo. Agad na tinawagan ni Lino si Attorney Romero at ang mga pulis. Ang testimonya ng isang bata, lalo na't biktima, ay sensitibo at kailangan ng tamang proseso. Ngunit ito ay isang bomba, isang patunay na si Amihan ay hindi lang nagsinungaling, ipinagmalaki pa niya ang kanyang krimen. Ang testimonya ni Tala ay maingat na kinuha sa video sa presensya ng kanyang psychologist at isang social worker. Hindi na nila kailangang isa lang ang bata sa isang traumatikong paglilitis. Ang video ang magiging tinig niya. Ang detalyeng iyon, ang tawag sa telepono, ay nagbigay sa mga investigador ng isang bagong direksyon. Hindi na sila nakadepende kay Mang Cardo. Maaari nilang hanapin kung sino ang nasa kabilang linya. Sinaliksik nilang muli ang mga phone record ni Amihan bago ito magtago. May isang numero doon na paulit-ulit niyang tinawagan sa mga linggo bago at pagkatapos ng pagkamatay ni Liwayway. Isang numero na nakarehistro sa isang pangalan, Clarissa Reyes. Nang ipakita ng mga pulis ang litrato ni Clarissa Reyes kay Lino, agad niya itong nakilala. Siya ang matalik na kaibigan ni Amihan na madalas bumisita noon sa Villa Diwa. Isang kaibigan na, sa pagkakaalam niya, ay mayroon ding galit kay Liwayway dahil sa isang lumang alitan sa negosyo. Ang pader na itinayo ni Amihan ay nagsisimula nang magkaroon ng mga bitak at ang martilyong sisira dito ay hindi galing sa isang magaling na abogado o isang tusong investigador. Ito ay galing sa tinig ng isang anghel na kanyang sinaktan. Ang courtroom ay parang isang kahon ng pinipigil na hininga. Bawat upuan ay okupado ng mga reporter na nag-aabang ng scoop, ng mga usiserong sumubaybay sa iskandalo, at ni Lino na nakaupo sa tabi ng kanyang abogado. Ang kanyang puso ay tumitibok na kasabay ng sekundaryo ng orasan sa pader. Sa kabilang panig, nakaupo si Amihan. Ang dating anyo ng kaawa-awang biktima ay napalitan na ng isang manipis na maskara ng pagkainis. Ang kanyang abogado, si Attorney Malari, ay kampanteng nakasandal sa kanyang upuan. Tila ba isa lang itong ordinaryong araw sa opisina. Ang unang bahagi ng paglilitis ay isang labanan ng mga teknikalidad. Sinubukang ibasura ni Attorney Malari ang halos lahat ng ebidensya, ngunit nanatiling matatag si Attorney Romero. Ang tensyon ay halos hinihiwa sa hangin. Para kay Lino, ang bawat minuto ay isang pagsubok sa kanyang pananampalataya. At dumating ang sandali. The prosecution calls its next witness to the stand. Anunsyo ni Attorney Romero. We call on Miss Clarissa Reyes. Nakita ni Lino ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Amihan. Isang mabilis na pagbabago sa kanyang postura. Si Attorney Malari ay bahagyang napaayos ng upo. Ang kanyang kumpiyansa ay nabawasan ng isang antas. Si Clarissa, ang matalik na kaibigan ni Amihan, ay lumakad patungo sa witness stand. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Iniiwasan niyang tumingin sa direksyon ni Amihan. Sa ilalim ng panunumpa at sa harap ng banta ng kasong perjury at pagiging kasabwat, si Clarissa ay walang pagpipilian kundi sabihin ang totoo. Kilala niyo po ba ang akusado? Si Amihan del Fuego Calinaw? Tanong ni Attorney Romero. Opo, kaibigan ko po siya.
Mahinang sagot ni Clarissa. Maari mo bang isalaysay sa korteng ito ang isang pag-uusap ninyo sa telepono? 2 taon na ang nakalipas, ilang araw matapos ang pagkamatay ni Mrs. Liwayway Kalinaw. Huminga ng malalim si Clarissa. Tumawag po siya sa akin. Masaya siya. Sabi niya. Nagtagumpay daw ang plano niya. Sabi niya. Sa wakas, mapapasa kanya na ang lahat ng dapat ay sa kanya. At binanggit niya na kahit ang preno ng kotse, hindi siya pinanigan. Isang bulungan ang kumalat sa buong courtroom. Tiningnan ni Lino si amihan. Ang mukha nito ay hindi na maipinta. Isang halo ng galit at pagtataksil na nakatutok kay Clarissa. Sinubukan ni Attorney Malari na sirain ang kredibilidad ni Clarissa sa cross-examination. Ngunit huli na. Ang lason ay naisuka na. At pagkatapos, ang pinakamabigat na sandata. Your Honor, sabi ni Attorney Romero, we would like to present the video testimony of the victim, Tala Kalinaw, as recorded under the supervision of her state-appointed psychologist. Pumayag ang hukom. Ang mga ilaw sa courtroom ay bahagyang pinatay at isang malaking screen ang ibinaba. Lumabas sa screen ang imahe ni Tala, nakaupo sa isang komportableng silid, kausap si Dr. Reyes. Ang kanyang boses, maliit at inosente, ay pumuno sa nakabibinging katahimikan ng korte. Isinalaysay niya ang kadiliman, ang gutom, ang takot, at pagkatapos, ang pinakamatibay na ebidensya. May kausap po siya sa telepono. Sabi niya po, sa wakas, akin na ang lahat ng dapat ay sa akin. Kahit ang preno ng kotse niya, hindi siya pinanigan. Walang kumikilos sa courtroom. Ang mga reporter ay nakalimot sa kanilang mga panulat. Ang mga miyembro ng hurado ay nakatitig sa screen. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong awa at pangingilabot. Para kay Lino, ang panonood nito ay isang kutsilyong muling ibinabaon sa kanyang puso. Ngunit kasabay nito, isang kakaibang pagmamalaki sa katapangan ng kanyang anak. Nang matapos ang video, isang hikbi ang narinig mula sa isang miyembro ng hurado. Dito na nawala ang lahat ng kontrol ni amihan. Kasinungalingan. Sigaw niya, biglang napatayo. Itinuturo ang screen. Tinuruan niyo lang ang batang yan. Lahat kayo. Gusto niyong sirain ang buhay ko. Mrs. Kalinaw, please control yourself. Sigaw ni Attorney Malari. Sinusubukang paupuin siya. Ngunit huli na. Ang maskara ay tuluyan nang nalaglag. Ikaw, Clarissa! Bulyaw niya sa kanyang dating kaibigan. Mang-agaw ka! Pareho kayo ni Liwayway! Mga agaw! Matagal ko nang dapat kinuha ang para sa akin. Matagal na. Sa gitna ng kanyang pagsisigaw, sa harap ng hukom, ng hurado, at ng buong mundo, inamin niya ang lahat. Ang kanyang galit, ang kanyang inggit, ang kanyang krimen. Silence! Dagok ng hukom gamit ang kanyang gavel. Silence in the court! Iyon na ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang deliberasyon ng hurado ay mabilis. Nang bumalik sila sa courtroom, ang kanilang mga mukha ay bato, walang emosyon. In the case of the people of the Philippines versus Amihan del Fuego Kalinaw, basa ng jury foreman sa isang nanginginig na boses. On the count of 2 charges of child abuse, we find the defendant guilty. On the count of murder, we find the defendant guilty. Parang isang malaking bato ang natanggal sa dibdib ni Lino. Napapikit siya at huminga ng malalim. Ang unang malinis na hininga na naramdaman niya sa loob ng maraming buwan. Tumayo ang hukom. Ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan si amihan na ngayon ay tulala at walang buhay na nakaupo. Given the evidence presented and the gravity of the crimes committed with extreme cruelty and premeditation, deklara ng hukom, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. This court sentences you, Amihan del Fuego, to reclusion perpetua without the possibility of parole. Habang buhay na pagkabilanggo, walang pag-asang makalaya.
Habang kinukuha ng mga gwardiya ang isang tulalang si Amihan, hindi na siya tiningnan ni Lino. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, nakita niya ang mukha ng kanyang kambal. Tapos na. Natapos na rin ang laban. Katarungan, sa wakas, ay nakamit na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Villa Diwa na may mga bakas ng madilim na nakaraan ay naibenta na. Ang pangalang Amihan del Fuego ay unti-unti nang naglalaho sa mga balita. Naging isang kwento na lamang ng babala. Para kay Lino at sa kanyang mga anak, nagsimula na ang isang bagong kabanata, malayo sa anino ng lungsod. Ang kanilang bagong tahanan ay isang modernong bahay na gawa sa salamin at kahoy, nakatayo sa isang maliit na burol na nakaharap sa dagat ng Batangas. Hindi ito kasing laki ng Villa Diwa, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng liwanag at ng tunog ng mga alon. Ito ay isang bahay na idinisenyo hindi para sa karangyaan, kundi para sa kapayapaan. Isang Sabado ng umaga, abala ang tatlo sa pagpipinta ng isang pader sa sala. Nais ni Lino na sila mismo ang pumili at maglagay ng kulay sa kanilang bagong simula. Pinili ng kambal ang isang kulay na seafoam green. "Papa, para tayong mga sirena sa ilalim ng dagat," masayang sabi ni Sinag, habang maingat na iginugulong ang kanyang maliit na roller sa pader. May mga tilamsik ng pintura sa kanyang pisngi. Si Tala, na mas tahimik pa rin, ay hindi nagsalita. Ngunit isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang pinupunuan niya ang mga espasyong hindi maabot ni Sinag. Ang nangiting iyon, para kay Lino, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Ang mga bangungot ay unti-unti nang napapalitan ng mga panaginip na may kulay. Hapon, dinala ni Lino ang kambal sa dalampasigan. Naglatag sila ng isang malaking kumot at naglabas ng merienda. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng ngalat at kalayaan. "Gawa tayo ng kastilyong buhangin," aya ni Sinag. Nagbuhos sila ng basang buhangin, naghukay at nagdisenyo. Si Lino, gamit ang kanyang husay sa arkitektura, ay tinuruan silang gumawa ng mga tore at pader. Sa gitna ng kanilang paglalaro, nadulas si Lino sa isang basang bato at bumagsak sa buhangin. Sa halip na takot, isang malakas at malinaw na tunog ang narinig niya. Isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa buo nitong anyo. Isang tunay na halakhak mula kay Tala. Napatingin si Lino sa kanya. Si Tala ay tumatawa, ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin habang tinuturo ang kanyang amang puno ng buhangin. Sumunod na rin sa pagtawa si Sinag. Sa sandaling iyon, sa gitna ng dalampasigan, napuno ng luha ang mga mata ni Lino. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng purong pasasalamat. Ang tunog ng halakhak ng kanyang mga anak. Iyon ang tunog ng paghilom. Iyon ang tunog ng tagumpay laban sa kadiliman. Gabi na, matapos niyang patulugin ang kambal, naupo si Lino sa kanyang beranda na nakaharap sa dagat. Binuksan niya ang kanyang laptop. Hindi na blueprint ng isang mansyon o isang skyscraper ang kanyang tinitingnan. Sa screen ay ang mga paunang disenyo para sa isang bagay na iba. Isang bagay na may mas malalim na kahulugan. Ito ay mga plano para sa isang maliit na komunidad, mga bahay na may malalaking bintana, mga hardin na puno ng mga bulaklak na nakakakalma, mga silid-laruan na idinisenyo para sa therapeutic play, isang lugar para sa mga batang nakaranas ng matinding trauma, isang santuaryo kung saan maaari silang magsimulang muli. Sa itaas ng dokumento may isang pangalan, The Liwayway Foundation, Healing Spaces. Ito na ang kanyang bagong misyon. Gagamitin niya ang kanyang talento hindi para magtayo ng mga monumento ng kayamanan, kundi para magtayo ng mga kanlungan para sa mga nasirang kaluluwa. Isang paraan para bigyang pugay ang alaala ni Liwayway at para bigyan ng kahulugan ang lahat ng sakit na kanilang pinagdaanan. Maya-maya, naramdaman niyang may maliliit na brasong yumakap sa kanya
mula sa likuran. Nagising pala si Sinag at Tala. Hindi kami makatulog, Papa, bulong ni Sinag. Hindi na nagsalita si Lino. Itinabi niya ang laptop, umupo sa isang malaking upuang yantok, at kinandong ang dalawa. Magkakasama silang tatlo, nakabalot sa iisang kumot, pinapanood ang paglubog ng araw sa karagatan. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila. Sumandal si Sinag sa kanyang kanang balikat. Hinawakan naman ni Tala nang mahigpit ang kanyang kaliwang kamay. "We love you, Papa." Halos sabay nilang bulong. Ang kanilang mga boses ay malinaw at puno ng kapayapaan. Tumingin si Lino sa dulo ng dagat, kung saan ang huling sinag ng araw ay lumulubog. Nagbibigay daan sa pagdating ng mga bituin. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang pagsubok ay tapos na. Isang bagong liwayway, isang bagong bukang liwayway ang naghihintay sa kanila bukas. "Mahal na mahal ko rin kayo, mga anak," bulong niya pabalik. Ang kanyang tinig ay puno ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy at naging mas dalisay. Palagi. At dito po nagtatapos ang masalimuot at madilim na paglalakbay ng pamilya Kalinaw. Ang kanilang kwento ay isang makapangyarihang paalala. Ipinakita nito sa atin na gaano man kadilim ang gabi, gaano man kalalim ang sugat na dulot ng pagtataksil, palaging may sisikat na bagong umaga. Ang paghilo may isang mahabang proseso, ngunit ito ay posible sa tulong ng walang kapantay na pagmamahal, lalo na ang pagmamahal ng isang ama na handang gawin ang lahat para muling buuin ang mundong winasak ng kasamaan. Nalaman natin na ang pinakamalakas na sandata laban sa puot ay ang pag-asa, at ang pinakamabisang lunas sa pinakamalalim na sugat ay ang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Ang tunay na tahanan ay hindi nasusukat sa laki o ganda ng istruktura, kundi ito'y matatagpuan sa mga pusong nagmamahalan, nagtitiwala, at naghihilom ng magkakasama. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikiramay sa bawat kabanata ng kwento ni Lino, Tala at Sinag. Ang inyong pakikinig ang nagbibigay buhay at lakas sa aming channel. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? At anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong mapakinggan mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment lamang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.